Hi guys, magandang araw, lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa umagang ito mga 5-9 ay magbibigay lamang ako sa inyo ng good news or magandang balita, no? Galing po sa SOSYA. Patungkol po ito mga 5-9 sa mga kapwa natin security guard na naka-duty sa mga bangko, sa mga armored, sa mga pawn shop, or sa mga lahat ng financial institution na nire-required na mag-update or magpalit ng kanilang license from SG to Bank and Armored License category, no? So, meron tayong magandang balita mga 5-9, no? So, siyempre mga 5-9, bago po natin magpatuloy, intro muna tayo. So, yun nga mga 5-9, siyempre sa mga bago pa lang po na nakakadalaw sa aking munting channel. Ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report and of course regarding po sa mga usapin patungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So yun mga 5-9, no? Yun nga sabi ko kanina, meron tayong good news, no? Na ibabahagi sa inyo ngayong araw dahil nga po, no, ay merong memorandum na nilabas po ang SOSYA patungkol nga po dun sa mga 5-9 natin na hindi pa nakapag-update o nakapagpapalit ng kanilang license category from SG to Bank and Armored, no? So, syempre, para po ito ng mga 5-9 sa mga nakaka-duty sa lahat po ng financial institution, gaya na po ng bangko, pawn shop, armored, no? So, covered po yun sila at marami pa pong mga financial institution. So, covered po yun sila sa pag-update ng kanilang license. Kung inyo pong matatandaan, ay dapat itong June ay tapos na po, no, ang period or yung oras na binigay ng SOSYA para makapag-update ng mga license ng ating mga 5-9 na naka-duty sa mga financial institution. So yung mga 5-9, ito po yung memorandum, no? So basahin ko lang itong mga 5-9, din ipa-flash ko rin dyan sa screen para mabasa rin ninyo. Okay? So ito mga 5-9, no? To private security service providers, private security professionals, and chief RCSO. Okay? So, Memorandum Advisory Number 025-2026. So, mga 5-9, nilabas itong memorandum na ito nung nakarang araw. So, nung June 19. No? So, nakalagay po dito mga 5-9, extension of the moratorium on the utilization of bank and armored guard license to exercise security profession. Okay? So, number 1, reference, Republic Act, RA number 11917 and its implementing rules and regulations or IRR, Social License Revocation Board, Resolution number 2025-002 dated December 4, 2025. Stakeholders consultative meeting on June 2, 2026 conducted by SOSYA and Social License Revocation Board, Resolution number 2025-13 dated June 5, 2026. Okay? Number 2, this pertains to the expiration of 6 months moratorium granted under SLRB Resolution number 2025-002 on the mandatory utilization of bagless fee by private security personnel deployed in banking institution and other covered financial establishment. Upon the expiration of the moratorium on June 4, 2026, a considerable number of private security personnel assigned in the banking and other financial institution remain holders of SG less fee, no? So, ibig sabihin mga 5-9, no? Upon sa pag-inspection ng mga SOSYA nung June 4, no? Kasi yun nga, umabot na, or doon nga, hanggang doon lang yung moratorium period na binigay, no? Sa memorandum nung nakaraan. So, napansin po nila na mas marami pa rin po, no? Ang hindi pa nakapag-update ng kanilang license from SG to Bank and Armored category, no? So, hindi pa sila nakapagpalit, no? So, during the stakeholders consultative meeting attended by 308 participants from various sectors of private security industry, the majority of attendees requested for the extension of the moratorium as
most bags are still holders of SGL Lespi. In view of foregoing, the SLRB through resolution number 2026-13 approved the extension of the moratorium on the mandatory utilization of the bagless fee for a final and non-extendable period of 6 months from June 4, 2026 until December 4, 2026. Upon the expiration of the extended moratorium on December 4, 2026, full implementation and strict enforcement of the bagless fee requirement shall immediately take effect. Okay? For information, why this dissemination and strict compliance. Okay? So, yun nga mga 5-9, no? Dahil napansin nga ng SOSYA na marami pang mga 5-9 natin na naka-duty sa mga financial institution na hindi pa nakapag-update o nakapagpalit ng kanilang mga license from SG to Back and Armored, nagkaroon po sila ng meeting, no, mga 5-9. So, dinaluhan po ito ng 308 na participants galing po sa iba't ibang sektor ng security industry at napagkasunduan or napagbutuhan nila na nagkaroon sila ng request na sana ay magkaroon ulit ng extension na 6 months para po ay mabigyan po ng time, no, ang mga 5-9 natin na hindi pa nakapag-update ng license. So dahil nga po nagbutuhan at majority na bigyan po sila ng extension, so yun po ay pinayagan po ng SOSYA, no, dahil nga siyempre majority yung mga participants na bumoto na magkaroon po ng extension na another 6 months. So yun nga ay pinayagan po ng SOSYA, no, na magkaroon ulit ng extension. So from June 4 hanggang December 4, 2026, so may time po tayong mag-update ng ating license, yung mga 5-9 natin na naka-duty sa mga financial institution na hindi pa po nakapag-update ng kanilang mga license, na mga SG pa po ang kanilang license, hindi pa sila nakapagpalit. So mayroon pang chance at mayroon pang time para po ay makapag-update ng kanilang license, no? So nasabi po sa memorandum mga 5-9 na kapag inabot na po ang moratorium period hanggang December 4 at hindi pa rin po na makapagpalit or mayroon pa rin mga 5-9 na naka-duty sa mga financial institution na hindi pa nakapagpalit or nakapag-update ng kanilang license, ay automatic po mga 5-9 ay ipapatupad na po talaga nila or ipa-implement na po talaga nila yung nasa memo, na ibig sabihin ay huhulihin or memomuhan or bibigyan po ng sanction ang mga 5-9 natin na hindi pa rin nag-update ng kanilang license. Okay? So, dahil nga mga 5-9 na extension na, so nagkaroon pa rin tayo ng chance o nagkaroon pa rin ng time yung ating mga 5-9 na naka-duty sa mga financial institution. So, siyempre mga 5-9, good news ito para sa atin dahil siyempre kung kinakapos tayo ng mga nakaraan, so kahit papano, ay binigyan pa rin tayo ng chance para magkaroon ng time, makaipon ng konti at makapag-update ng ating mga license, no? So, kung inyong napanood po mga 5-9 ang ating previous vlog, meron na po tayong natulungan na mga 5-9 na nag-update ng kanilang mga license. Siyempre, pag nasa bangko ka naka-duty, automatic, Back and Armored category yung license mo. So, kapag nasa ordinary establishment ka lang, so automatic, SG pa rin yung license mo. Okay? So, pag halimbawa, galing ka sa bangko, nilipat ka sa ordinary establishment, so automatic mga 5-9, magpapalit ka ulit ng license from Back and Armored to SG. So, medyo masalimot mga 5-9 dahil siyempre, gagastos talaga, no? So, yun nga, wala tayong magagawa dahil ito ay batas at ito ay may memo galing po sa SOSYA at of course with cooperation of SLRB, no? So, kailangan po nating sundin. Okay? So, yun lang mga 5-9. Sana nakatulong ang video ito at sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe mga 5-9 sa ating channel. So, yun mga 5-9. Maraming salamat po sa inyong suporta. 12,000 na subscribers na po tayo. So yun, sa mga 5-9 po natin na hindi pa po nakasubscribe, so inayayaan ko po kayo na sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating channel para kahit po paano ay updated po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So yun lamang mga 5-9. Maraming salamat po. God bless us all.